Tayong mga Pilipino ay mahilig sa musika. Parte na ito ng pang-araw-araw na buhay natin. Libangan ito para sa nakararami, pero may iilang tao na itinuturing itong hanap buhay. EDSA, isa sa pinakamaingay na daan sa Pilipinas. Libo-libong ingay ang maririnig, pero iisang boses lang ang nakaagaw sa aming atensyon. Isang maliit na boses ang pilit na kumakatok sa puso ng bawat taong dumaraan, nilalabanan ng ingay ng paligid. At kapansin. Kasi ako hindi naman ako taga dyan talaga. Nangungupahan ako. Kaya sila, may mga sariling bahay sila. May mga sarili silang paghahanda, di ba? Kaya ako, kung hindi naman ako taga dyan, sariling buhay ko. Kakain ako sa labas. Ayun pong anak nyo, alam na doon na yung bahay ninyo? Na nandun kayo? Alam. Dalawang taon na ako dyan nakatira eh. Ay, nadadalaw naman po kayo doon? Ako dumadalaw ko. Yun eh. Nagtuturo sa gabi, sa araw. Sa gabi, sa college, sa elementary ka araw. Hindi siya. 33. 33 na. Binibigyan naman po kayo niya ng pera. Oo. Parang pagsisweldo siya, pang suporta sa inyo. Kailangan, hindi ko naman kailangan bigyan eh. May sarili ako eh. Ayaw mo umasa hanggat maaari. Actually, ayaw na nga akong pagtrabahuin eh. Pwede naman daw eh. Hanggat pwede pa, pagtrabaho. Ibigay po kayo doon sa asawa ninyo. Ayaw ko, kay nanay. pagbubuhay ako. Grocery po, nagdadala rin kayo doon. Oo. Ano po yung... Kasi bulag din yun. Bulag din. Tapos sila po dalawa magkasama sila doon ng asawa nyo? Yung anak Bali, nyo? tatlo kami, may kasambahay kami. Opo. Pinapag-aral namin, walang sweldo yun. Ilang taon na po yung kasambahay nyo na yun? 18. 18. Saan nyo po nakilala yun? Ay, yun eh, ano, kapag-anak ng dati niyang yaya, yung nagpalaki sa kanya, yung anak ko. Kaya pinagkakatabi na namin sa bahay talaga. Tapos isa lang po yung anak niya na yun, babae. Oo, isa lang. Sino po nagpaaral dun sa anak ninyo na yun? Kaming mag-asawa, itong magitan ng masahe. Oo, nag-home service kami dati. Opo, pagmamasahe po yung una yung trabaho. Kahit naman hanggang ngayon kung mayroong masahe. Magkano naman po ang rate? Depende sa layo ng lugar. Ay, yung pang-asawa niyo, ilang taon na? Matanda sa akin ng 6 years yun, 72. Ay, wala pa po kayo nararamdaman na kahit anong sakit? Kasi po, di ba, 66 na, nakakaramdam na yan ng sakit. Actually, may heart enlargement ako sa ngayon. Meron akong 4 na klaseng maintenance na gamot. Sino naman po nagpro-provide ng gamot ninyo? Abadi ang sarili ko. Sino bumibi? Sino? Paano nyo nalaman na may heart enlargement kayo? Nagpa-check up ako. Ano po yung biglang inatake kayo? Tapos, Hindi ba ako na-atake? ano lang po, parang sumisikip lang yung dibdib, tapos nagpunta lang kayo na parang naramdaman ng konti. Hindi pa naman ako naisip ko. Yun ang ayokong mangyari hanggat maaari. Tay, bakit po humiwalay kayo dun sa asawa niyo at saka sa anak niyo? Hindi naman wala. Nandito yung trabaho ko eh. Tuloy niyo naman po yung box niyo, tay? Hindi nangyayari kahit December. Yung kinikita niyo po sa isang araw, magkano po kadalasan? Kadalasan ang mga 3, gano'n. Yan, Hindi kulang pa yung pambili ng gamot niyo, tay. Dalawa kami doon. Naiipon na yun. Sino po nagbabayad ng pamasahe ninyo pa uwi dun sa bahay? Di ba nakataksi kayo? Nakala kasi kami, bago hatiin ang gross, kinukuha na yung pamasahe sa taxi. Bawa, bakit po namin 300 eh. Opo. Mabawasin na yung 300 saka hatiin yung gross. Tayo po pagkain naman. Iba-iba Kanya. rin. Magkano po rent kayo sa bahay, tay? 1,000. 1,000. Kasama na ba? Tubig, nasa kuryente? Matubig ilaw.
nararamdaman ko yung mga ano niya sa tao, yung mga kinakanta niya, meron mga mga feelings na naano sa puso nararamdaman. Matagos. Kasi karamihan ng kinakanta nila, mga nagagaling sa ano niya katulad na katulad sa yun na lang paraan dyan na para kumanta sila, paramdam nila sa tao na gano'n ang ano nila karamdaman. At least hindi sila bumibigay, yun ang paraan nila na para kumanta. Pagbigay ng ano sa tao. Bira lang naman yung mga taong ganyan eh. Nagkakaroon ng opportunity sila na makilala ng ibang tao, saka bira lang kasi yung mga taong ganyan. Saka proud kasi kahit ganyan sila, nakakagawa pa rin sila na marami. Hindi biro ang magtanghal sa harap ng daan-daang tao, lalo na kung wala ka naman sa pinapangarap mong entablado. At higit sa lahat, para sa taong may kapansanan na ni minsan ay hindi naging hadlang upang sukuan ang laro ng buhay. Sila yung mga taong madalas natin makita, madalas na dinadaanan, binabalewala, at higit sa lahat, madalas na pinutulungan. Mga taong tila pinagkaitan ng pantay na karapatan sa lipunang ginagalawan. Lumalakad, tumatakbo. Sa kabila ng hinahabol na oras, ay may panahon pa rin silang tumigil ng sandali at maghulog ng konting tulong sa donation box. Salamat. Isang maiksing salita, ngunit may malalim na kahulugan. 7 letrang bumubuo sa salita at malaki ang nagagawa para sa taong sinasabihan ito. Nais kong sambiti, nilagyan mo ng kulay ang mundo. Kasama kitang lumuha. Dahil sa'yo ako'y may pag-asa. Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. Dahil iyong narinig mula sa labi ko, sa labi
tinutugtog nila ang ating musika. Para sa kanila, ang tunog ng bariyang inihuhulog natin ang kanilang musika. Iyon ang musika na bumubuhay sa kanila at sa pamilya. Kung ititigil natin ang paghulog ng barya, paano tutugtog ang musika nila? Magbibingi-bingihan ka pa ba kung naririnig mo naman sila? At magbubulag-bulagan ka pa ba, gayong hindi naman ikaw ang nasa posisyon nila?